Eto, mga minamahal, talaga nga namang napakaangas po ng banat na binitawan at ginawa ni Palace Press Officer Yusek and Attorney Claire Castro. Talagang binalatan ng buhay itong si former President Duterte sa kanyang ini-insist, 'di ba? Sa kanyang gawa-gawang inventong kwento na ginigiba daw po si Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028 national election, presidential election. Alam nyo, itong si Digong, ang layo pa, pero nangangampanya na. Diba? Oh, ang daming sinasabi, diktadorya na daw, itong administrasyon. Like, sino ba yung totoong naging diktador? Aber, sino yung pumatay sa umigit kumunang 30,000? Hindi ba pagiging diktador yon? Yung pinapakulong nyo, yung mga kritiko nyo, hindi ba pagiging diktador yon? O usapang martial law, ano yung ginawa mo doon sa Mindanao? Nag-martial law ka din. Diba? Yung mga sinasabi ni Digong, bumabalik talaga sa kanya. Mga minamahal sa totoo lang at talagang nakakahiya. Sobrang nakakahiya ni former President Duterte. So ngayon, binanatan ni Attorney Claire kasi natanong siya sa natanong siya ng mainstream media patungkol nga po dito sa issue na to. At talagang ang ganda ng punto ni Attorney Claire Castro, ni Yusek. Yusek pala itong si Attorney Claire, no? Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Yusek pala siya. Alright, panoodin natin. Si VP Sara para to prevent her from running on 2028? Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggang wala pa yung mga impeachment complaints, hanggang maaari ay huwag na sanang matulog. But since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso dahil meron tayong separation of powers. Hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawin. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. Hoy, makikita natin ang lahat ng ginagawa nila sa kanilang mga rallies na ito ay papunta sa paninira, which is totoo. Yeah? Unang punto ni Attorney Claire, totoo yun, na ang ginagawa ng kampo ni former President Duterte ay puro paninira. Doon pa lang sa punto ng hakbang ng maisug, paninira na yun. Nagpapakalat na bangag, adik si President Bongbong Marcos, paninira na yun. Diba? Tama si Attorney Claire. At ito yung magandang punto niya dito sa pangalawang sinabi niya. Alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit, makuha ang power, ang authority. Ang allegation po is they are veering towards dictatorship, referring to the president. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? At tulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Tama. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pang-intriga at pagplanta ng ebidensya. Tama. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Okay, Okay, salamat po. Diba? Tama yun. Ano pa bang aasahan natin dito kay former President Duterte? Mahilig talagang gumawa ng intriga. Talagang mahilig bumomba ang kanyang bunganga ng puro paninira at kasinungalingan. Mahilig nga mambudol eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, paano nasabi ni former President Duterte na itong administrasyon is leading daw into a dictatorship or leading into a martial law na in the first place, kung usapang diktadorya, ano yung ginawa nyo kay Maria Ressa? Di ba? Naglalahad lang ng balita, kinasuhan ninyo, cyber libel. Di ba? Ano ba? Yung humigit kumulang 30,000 na mamamayang Pilipino, mapabata, mga inosente, nadadamay. Di ba? Sa diktadoryang war on drugs mo. Hindi ba pang didiktador yun? Yung tinatakot mo yung mga kritiko mo. Hindi ba dictatorship? Yun yung pinapakulong mo
yung kritiko mo, di ba? Kasi may mga, natural lang, mga minamahal na kapag ikaw ay isang public servant, meron talagang mga tao ang babati ko sa'yo. And it is a natural phenomenon na may mga criticism kang marireceive. Now, itong si Duterte pikon. Yeah? O, paano naging pikon? Tingnan niyo yung ginawa kay Dilima. Diktadorya din yon. Ipinakulong mo yung taong wala namang kasalanan dahil tinaniman mo ng plantang mga ebidensya. Mahilig kang gumawa ng intriga at ikaw na din mismo nagsabi, di ba? Nung ikaw ay nasa piskal pa lang, mahilig ka na talaga sa ganyang gawain. Bisyo mo na talaga yan. O ngayon, mga minamahal, sa tingin nyo may maniniwala pa ba dito kay former President Duterte? Kaya nga, kung sinabing dictatorship or leading to a martial law, dapat meron kang ebidensya na papunta nga tayo sa martial law. Bakit magma-martial law ang gobyernong ito kung wala namang rason? Nagigets ninyo, mga minamahal? Paano magma-martial law kung wala namang invasion? Wala namang rebellion? Paano magma-martial law yun? Nagigets ninyo? O, paano yung sinasabing dictatorship? Eh kung lahat naman dinadaan sa rule of law and due process. O, si Sara Duterte bago ma-impeach, dinaan sa rule of law. Dinaan sa due process. Gets ninyo? O, paano may impeach itong si Sara Duterte kung hindi siya dinaan sa rule of law and due process at kung walang nakitang ebidensya sa kanya, ba't siya may impeach? Diba? Hindi siya pinipilayan. Walang pamimilay or walang pamumulitika. Ang ginawa dito, talagang may kasalanan itong si Vice President Sara Duterte na dapat panindigan niya at patunayan niya sa taong bayan. Diba? Ang hilig talaga magtanim ng intriga sa totoo lang ni former President Duterte. Kaya nga, wala na ditong bago. Wala na ditong bago. Or else, baka maybe nagpapaawa lang siya sa mamamayang Pilipino. Actually, may trolls naman itong si Digong eh. Halata, di ba? Yung mga trolls niya, yan yung ginagamit niya sa kanya mga mensahe. O, magme-message itong si Digong, o, diktadorya, yung content ng mga trolls, dictatorship, dictatorship, dictatorship. Sobrang dami, patungkol sa diktadoryang, dictatorship contents. Tapos, pag sinabing bangag, o, yung mga vloggers, lahat sasabihin, bangag, 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 bangag. For content, for monetization. Alam niyo yung mga vlogger ni Digong, doble-doble yung sahod. May kita na nga kay Digong, may kita pa pati sa mga social media platform nila. Malaki. Kaya, ako po, kaya sa mga tao dyan, huwag kayong magpapabudol. Ingat kayo palagi, mga kababayan, sa mga naririnig yung sinasabi ni Duterte. Kasi most of them, na mga sinabi ni former President Duterte, ay kabudulan. Kaya kung magpapabudol kayo, para kayong kumain ng tae ni Digong, kawawa naman kayo. Kawawa tayo. Gusto niyo ba maibalik tayo sa panahon na kung saan binubuli tayo ng China? Gusto niyo ba maibalik tayo sa panahon na puro tokhang? Gusto niyo ba mabalik tayo sa panahon na kung meron mang emergency state health, 'di ba? Emergency tawag dito, yung emergency katulad ng VIDCO, imbis na tulungan tayo, ginawang negosyo. Ha? Tapos, yung mga kasamahan niya, womanizer. Di ba? Gusto niyong bumalik tayo sa panahon na puro ganun na lang yung sistema? Ako po, walang rule of law and due process. Tingnan ninyo, sa panahon ni PBBM, yung mga vloggers na nahuli, dinaan sa rule of law and due process. Di ba? Hinalugkad yung bahay, pero may search warrant, may warrant of arrest. Hindi katulad noon. Talagang martial law, malala. Dictatorship, malala. Kahit inosente. Biruin nyo, 3 years old, namatay. Sa war on drugs. Tama ba yun? Anong kinalaban ng mga bata? Oh. Alright, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi nyo? So, pengi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to hit the subscribe and click the notification bell for more updates. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.